Run. Hi, this is Mrs. Perdigal of Mio. Itong testimonial na makikita ninyo dito sa video ay tungkol kay Mr. Ray Valencia of Legazpi City. He was a politician, an active one. In fact, he ran for mayor, although he lost in Legazpi City. He owns a security agency, and he used to be a very active head of an NGO helping other people in the Bicol area. 4 years ago, Mr. Valencia had to undergo dialysis, and since then, every week, 2 beses o 3 times na nagda-dialysis siya. And this was because of a very serious condition, diabetic condition. In fact, hindi na siya matulungan ng kanyang mga doktor dahil kung bumaba na yung kondisyon niya na masyadong serious. At the time that we met him, he was practically blind. Nangingitim na siya dahil sa gangrene ng kanyang katawan. Nagka-crack na ang kanyang mga skin at siya ay hindi na makatayo, hindi na siya makalakad. Today, after several weeks of being under NVA, nakalakad siya at siya ay pumunta dito para magbigay ng sarili niyang testimonial. Please listen. Thank you. Medical mission ngayon sa Legazpi. Nakagaya ko. Tumakbo ko ditong mayor 2004. Sa hirap na walang pera na talo ako. Wala na akong maasahan. Pumunta ko sa Carol. Inaalok ako ng mayor. Sabi ko sa Carol, wag na. Hindi na tumatalab sa akin lahat ng food supplement. Ayaw ko na. Sabi ko, kung si Dr. Buban na lang, bigyan ako ng gamot sa pagpaihi. Kasi 4 na taon na hindi na ako umiihi. Dito na ako umiihi sa kamay ko. 4 na oras ang dialysis ko. Makinig kayo sa akin kasi may sakit ako. Ayaw ko nang ma-share ko sa inyo na huwag kayong magkasakit na kidney problem. Kidney disease na ako. Bulag na ako, wala na akong luna. So, hapon, pumunta sa akin si Chagaro. Ayaw ko sanang pumunta sa nanay ko kasi hindi ko na kaya lumakad. Kasi nahihirapan ako. Wala akong pambili ng Neo kasi ang napakamahal. Aangin natin ang pera kung tayo magkasakit. Iyan ang iniisip ko, sayang ang pera, ito palang mali. Huwag natin alagaan ang pera, ang alagaan natin ang ating kalusugan sa ating katawan. Kasi noon, palagi akong busy. Palagi akong tumutulong noon sa tao. Ano ang nagpala ko? Galit ako sa Diyos dahil maraming taong natulungan ko, bakit ginilin niya ako? Kaya marinig ninyo, hindi nagpipita tayo dito ng gamot, hindi tayo nagpita. Pakinggan ninyo ako na sasabihin ko na sana huwag na ninyong danasin pang aking problema sa aking sarili. Naibinta ko na lahat ang kayamanan ko, ubos na. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako. Mayroon sana taong may magsabi sa akin na ito, testingin mo, ito na si Chaka. 2 weeks pa lang ako nag-take ng Neo. Wala na akong perang pambili. Mabuti, nagtiwala sa akin yung 2 taon dito nagbibinta ng Neo. Inutang ko hanggang ngayon, hindi ko pa binabayaran. 1,800 daw ang halaga noon. Sa totoo lang, hindi ko ito iniito sa inyo. Yung naramdaman ko sa aking sarili, na mayroon na epekto sa aking katawan. Dati hindi na ako nakakalakad. Mahinang-mahina ng tuhod ko. Kahit hapon, umaga, linalamig ako. Ngayon, iniinita na ako. 2 weeks pa lang ako nag-take ng Neom tableta. 3 times a week, 3 times a day. 2 tableta. Ako, hindi ako pinapawisan.
4 na taon na. Pero ngayon, hindi ko kinukuhin ang kuya Neo para makatipid tayo. I-continue ko itong pag-inom ko ng Neo. Kaya mabuti, nandito yung may-ari. Sabi ko, meron akong utang sa taong 1,800, hindi ko pa nababayaran. Mabuti, nagtiwala sa akin. Kaya, ang sabi ko, huwag natin itago ang pera. Subukan ninyo itong Neo. Kasi, nangyari sa buhay ko. 2 semana pa lang. Dati, ang katawan ko noon, napakaganda, martirista ko. May personalidad ako. Pero ngayon, tinatawag na ako ngayon nilang Lulo. Pero, mayroon pa akong pag-asa kasi nakita ko sa kunya nila, sa brochure, yung matanda, 75 years old, naging 50 years old. Sabi ko, tingnan ko ito sa loob ng isang buwan, ubusin itong tablet. Pag hindi ito, umipikto sa buhay ko, piti ito. Pero 2 semana pa lang, naramdaman ko sa katawan ko dati, palagi ko nagkapikit, ngayon nagkabukan ang mata kong ganawa. Kaya sabi ko, aanuin natin ang pera kung tayo magkasakit na grabe. Subukan natin ito. Hindi ko ito iniindo sa inyo. Bahala kayo bumili ng gamot na ito kasi nakita ko sa sarili ko. Sabi ko nga sa kanila, maraming may sakit dito sa Ligas Bay. Isishare ko, ayaw ko sanang pumunta dito kasi ano makukuha ko? Kundi, ang naalala ko, hindi yung kumpanya ng Neo, ang kinukuha, ang pinagmamalasakitan ko, kayong mga tao na may mga sakit na nandito ngayon, na gusto ninyong gumaling. Siguro ko, ayaw ko nang tumagal magsalita kasi hindi pa umipik ang Neo 2 semana pa lang. Mayroon na akong naramdaman 25% na gumagaling ang aking sarili. Parang may pag-asa. Kanina, pinanam ako ng nanay ko ng Neo. Sabi ko, God, bigyan mo ng power ito. Hindi ko siya. Kasi lahat ng gamot, kung sige mo ang take ng gamot, galit ka sa Diyos, hindi ka gagaling kahit ang bisa ng gamot. Kaya sabi ko sa Diyos, patawaran mo ako Diyos ko. Pero sa totoo lang, hindi ako nagyayabang sa inyo, hindi ako nagkukunin kasi Diyos ang pinapakita ko sa inyo. Nagpakita na sa akin si Mama Mary, napakalaking tao. Nagpabilis sa akin. Idinunit ko sa aming simbahan sa Rawis yung Mama Mary bakang tao. 3 araw sabi sa akin, Lord, hindi ako nagluhod kasi galit ako sa kanya. Kaya nagsisisi ako. Ako ang may kasalanan sa Diyos kasi marami kong taong tinulungan. Ako, hindi ko pinapansin ng Diyos. Ito pala mali. Dapat saan nilando ko sa Kanya. Di ba siya, Carol? Marami tayong membro noon. Hindi ako kumakain. Palagi ko kayong tinututukan buong Region 5. Pero ano nangyari sa atin ngayon? Nagkawatak-watak na tayo kasi yung kumandir ninyo may sakit na. Salamat sana sa inyong lahat. Ako, hindi ko sa inyo ini-endorse ang gamot nito. Nakita ko sa katawan ko, may kagalingan ako. Kung gusto ninyong bumili kayo kung may sakit kayo. Pero huwag ninyong kalimutan ang Diyos bago kayo mag-inom ng gamot.